Sa una, dahil ito'y bayan na gagawin ng Diyos, kukunin niya sa mga hintil. At ito'y pinakita ni Simeon sa kanyang pangangaral nung una, na kukuha ang Diyos ng isang bayan sa mga hintil. Ito ba bayan dati ng Diyos ito o hindi? Pakinggan nyo sa 2 ganito ating mababasa kay Pedro. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. nakita nyo, merong bayan na hindi pa existing nung panahon ng mga alagad. Pero magiging bayan ng Diyos at ito nga'y magaganap sa mga hintil. Sabi, kukuha ang Diyos ng isang bayan sa kanyang pangalan sa mga hintil. Tayo po'y kasama sa mga hintil. Kaya ang posibilidad na magkaroon ng bayan ng Diyos sa bansang ito ay hindi very remote. Hindi. Kasi tayo nasa mga kahintilan. Ngayon, ang sabi, sa silangan magkakaroon ng bayan ng Diyos. At itong bayang ito, hindi pa umiiral nung panahon na yon. Kailan ito mag-uumpisang umiral? Pakinggan nyo, sa Jeremias 30:24. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa, at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Meron ng tinutukoy, mga huling araw, mauunawa. Ano mangyayari pag naunawa na? Basa. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Ayan. Magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Pagka naunawa yung kasulatan, magiging aking bayan kayo, ako'y magiging inyong Diyos, sabi ng Panginoon. Kailan mauunawa? Sa mga huling araw. Ngayon, tanong, sa Biblia, ano yung tinutukoy na sa mga huling araw ay may mauunawa at magkakabayan ng Diyos? Sa Biblia, anong kahulugan nun? Mauunawa, magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Anong panahon yon? Pakinggan nyo kay Daniel, Kapitulo 12, ganito ating mababasa. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Bebe. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Meron hong makakaunawa pagdating ng mga huling araw, yung panahon ng kawakasan. Mauunawa yung salita ng Diyos, tapos magkakaroon ng bayan ng Diyos. Kailan ho mangyayari? Sa mga huling araw, sa panahon ng kawakasan. Ano ho yung panahon ng kawakasan? Sabi kay Daniel, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman ay lalago. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Pag-aralan nyo, kailan lilitaw yung pagkaunawa para magkaroon ng bayan ng Diyos? Pagkaho ang karunungan o ang kaalaman ay malago. Ano yung panahon na yon? Panahong maraming tumatakbo ng paruot parito. Doon mauunawa, doon magkakaroon ng bayan ng Diyos. Ang hula nasa Biblia, yung unawa sa salita ng Diyos para magkaroon ng bayan ng Diyos, yung pagkaunawa, lilitaw doon sa panahong maraming tumatakbo ng paruot parito, ang kaalaman malago. Noong 1940 naman, wala namang maraming tumatakbo ng paruot parito Kayo saksi. Di ba nung araw, trambya lang, ano? Aabangan mo pa sa poste de parada. Alam mo. Yung trambya nung araw, yun parang tren yata yun Hindi ko man nakita yun Pero yun, aabangan mo raw sa poste de parada, sabi ng lola ko.
Kahit magpapara ka ng magpapara, pag wala ka sa poste di parada, lalagpasan ka nun. At yun, madalang na madalang. Yung panahon na yon, noong 1914, wala yung maraming tumatakbo ng paruot parito. At ang kaalaman nun, hindi pa ganong malago.